Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Boljon Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mateo chapter 16 verse 18. Sinasabi dito na, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Sa pananampalatayang Kristiyano, ang iglesia ay tumutukoy sa komunidad ng mananampalataya, ang mga tao ng Diyos, sa halip na isang tiyak na gusali o sekta, dahil ang salitang simbahan sa Biblia ay nauunawaan bilang isang pagtitipon ng mga tao na tumutugon sa tawag ng Diyos, hindi isang pisikal na lokasyon, habang ang gusali ng simbahan ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga Kristiyano. Ang tunay na simbahan ay itinuturing na komunidad ng mga mananampalataya saan man sila sumamba. Kapag sinabi ng mga Kristiyano na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo, isang buhay na organikong kilusan, ang ibig nilang sabihin ay ang komunidad ng mga mananampalataya ay hindi lamang isang koleksyon ng mga individual, ngunit sa halip ay isang organismo na si Kristo ang ulo, kung saan ang bawat miyembro ay gumaganap ng isang mahalagang papel at nag-aambag sa pangkalahatang buhay at gawain ng simbahan. Tulad ng iba't ibang bahagi ng isang katawan na nagtutulungan, nagpapahiwatig ng isang dinamiko at lumalagong espiritual na buhay sa isang halip na isang static na institusyon. Ang bawat miyembro ng simbahan ay konektado at umaasa sa iba, tulad ng iba't ibang bahagi ng katawan na umaasa sa isa't isa upang gumana ng maayos. Upang magsimula ng isang kilusang pagtatanim ng simbahan tulad ng bagong tipan, tumuon sa intentional na pagdidisipulo, pagbibigay prioridad sa personal na pag-iebanghelyo, pagsangkap sa mga lider ng mga laiko sa loob ng mga komunidad, at pagpapaunlad ng kultura ng pagpaparami ng simbahan, kung saan ang mga bagong simbahan ay patuloy na itinatanim mula sa mga umiiral na lahat, habang malalim na nakaugat sa mga turo ni Jesus at sa patnubay ng banal na spiritu na naglalayong mabilis na paglawak sa pamamagitan ng organikong paglago sa loob ng magkakaibang komunidad. Kung magsisimula ka sa isang grupo ng pag-aaral ng Biblia at tatawagin itong isang simbahan, ito ay teknikal na may tuturing na isang simbahan, ngunit depende sa konteksto at relihiyosong komunidad. Maaring maaari itong makita bilang isang hindi gaanong formal o matatag na simbahan, dahil ang isang simbahan ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang mas malaking organisasyon na may formal na pamumuno, mga sakramento, at isang mas nakaayos na serbisyo sa pagsamba. Habang ang isang grupo ng pag-aaral ng Biblia ay maaaring pangunahing nakatuon sa pag-aaral ng banal na kasulatan at pakikisama ng wala ang mga elementong ngayon. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.